so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Okay, good morning. Ito na naman ako. Ngayon po ay magsasama-sama na naman tayo at may ibabahagi na naman ako sa inyo. Isang magandang idea. Ito po ang tungkol sa pag-formulate ng high quality feeds. Kayo mismo po ang gagawa. Kaya po ibabahagi ko sa inyo kung paano ba ito pinocompute ng tama para makuha natin yung tamang rutina para sa tamang edad ng ating mga alagang manok. Ngayon po ang babahagi ko sa inyo ngayon ay ang pre-starter feed. Ito po yung batuka o feeds para sa sisiw, yung 0 to 7 days na sisiw, 1 week. Napakalaking pagkakaiba po kasi ng mga feeds. Yung sa sisiw, yung sa grower, yung sa freezer. Ngayon po, itong aking babagi sa inyo ay tungkol sa sisiw. Kaya po, panuwing hanggang sa matapos para matulog. Okay? Okay, good morning. Welcome to my channel for CK Feeds, The Natural Feeds. Formulated po yan ang iyong lingkod, John Buddy Seriola. Okay, ngayon po ay meron akong ibabahagi na naman sa inyo. Ito po ang pag-formulate o paggawa ng feeds. Ang gagawin po natin ngayon o ang i-share ko sa inyo ngayon ay ang paggawa ng pre-starter feed. Ito po yung pang sisiw, yung 0 to 7 days, 1 week. Okay? Start tayo. Okay, formulating low cost and high quality on recipes. Pre-starter feeds. Yan po yan. Yan, the old chick. Ito po ang 6 na major components ng feeds. Ito po ang carbohydrates, fats, proteins, vitamin A, D, E, K. Ito po yung mga fats, soluble vitamins, minerals, also, siyempre ang tubig, pero hindi po ito kasama sa pag-formulate ha. Ngayon, isa-isahin po natin ano ba itong carbohydrates, ano ba itong fats, proteins, vitamins, and minerals. Yan po kasi ay dapat nakapaloob yan sa feeds. Napaka-importante po ng mga nutrients na yan. Kaya nga po siya ang pinaka-major components ng feeds. Okay. Ito po yung essential amino acids na dapat ay nakapaloob sa isang feeds, lalo na po dito sa pre-starter. Actually, 11 po ito na essential amino acids. Yan, first is arginine, yan, glycine, histidine, leucine, isoleucine, yan, lysine. Pasensya na po at medyo lumabo yung ating presentation. Okay, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine. Yan po ang mga essential amino acids na dapat ay nasa feeds. Actually po, itong mga nabanggit kong essential amino acids ay nakapaloob po ito sa mga ingredients na pinili ko na matutunghayan nyo sa presentation na ito. Nandoon po yun. Kaya manatili pong nakatutok. Tapusin nyo po ito. Ito po yung minerals. Yan, macro. Ito yung major minerals nga. Yan, tulad ng calcium, sodium, yan, chlorine, phosphorus, potassium, magnesium. Sa microminerals naman, ito yung copper, iodine, iron, manganese, zinc. Ito naman trace minerals, cobalt, and selenium. Yan po mga minerals na yan ay
gaya ng nasabi ko, dapat ay nakapaloob po yan sa isang feeds na yan po ay present po yan sa mga ingredients na ating gagamitin o matutunghayan nyo sa presentation na ito. Okay, tapusin nyo lang ang presentation na ito sa matapos para malaman nyo po. Sinama ko lang po kasi ito para may idea kayo. Actually, ang main topic ko talaga dito ay yung pag-compute, paano ba mag-formulate. Ibinahagi ko lang o isinama ko lang itong mga nutrients na ito kasi nakapaloob yun doon sa mga ingredients na ating gagamitin. Okay? Okay, feed formulation na tayo. Yan. Yan pong picture na yan ay yung, ako po yan, ito pong boses na naririnig ninyo. Okay, dako tayo sa ingredients. Kaya lang, malabo. Sige, lilinaw din po yan. Okay, assuming na magpo-formulate o gagawa tayo ng 100 pounds na pre-starter feeds. Ito yung feeds para sa 0 to 7 days old na sisiw. Yan, nagre-required po siya ng 25% crude protein. Yan, mataas po. Yan po ang pinakamataas na crude protein sa lahat ng feeds. Yung pre-starter, yung para sa sisiw. 25%. Yan. Kasi po, kailangan may develop agad natin yung kanilang feeders, yung balahibo nila. Kasi may tinatawag po kasi yan na thermoregulator ang sisiw. Hanggat hindi pa ho nila na-develop yon, which is na-develop yon within 2 weeks. Kaya ito pong 1 week ng sisiw, yung 7 days, ito po ang pinaka-critical na stage ng isang manok. Kaya mataas po ang ibinibigay na protein na dyan, ito nga 25%. Okay, dako tayo sa mix A. Ito nga, corn. Ito yung source of energy, yung corn. May 9% po siyang raw protein. Yan. Cassava oatmeal, 6.42%. And rice bran, itong pino po ito hindi yung malalaki. Yan, 9.50 raw protein. Bakit kailangan natin alamin itong mga raw protein content ng bawat sangkap? Kasi pag hindi po natin yan alam, hindi po tayo makakapag-compute ng tama na ratios ng mga ingredients na yan. Kaya kailangan natin alamin yan, ang bawat raw protein content ng lahat ng sangkap na ating gagamitin. Matutunghayan nyo po yan. Tapusin nyo lang po itong presentation na ito. Ito naman, mix B. Yung source ng proteins, vitamins, and minerals. Yan, Tenebrio molitor. Ito po yung mealworm insect po ito. Yan, mataas po ang protina niya, which is 53%. Kung di kayo familiar dyan sa insektong yan, may separate video po ako dyan. Nasa 4CK feeds po. Type nyo lang po yun sa YouTube. Matutulong makikita nyo ang process noon, pati pag-aalaga. Okay? Moringa oleifera, yan, 31.50 na protina. Malunggay po ito Yan. Cassava leaf meal. Ito po yung dahon. Kaya leaf meal ang tawag sa kanya. Kasi process na po yan. Actually powder po yan. Cassava leaf flour. Term noon. Kaya natawag lang namin siyang leaf meal. Ganun din po sa moringa oleifera. Nasa lahat po ng ingredients na ito ay lahat po yan nakaprocess, lahat po yan powder. Okay? Ito, Trichantera gigantea. Ito po yung Madre de Agua. Lahat po yan, may separate video tayo yan. Okay? Papansinin nyo po, almost o halos plant-based. Isa lang ang insekto niyan sa ating mga gagamitin, kasi sa plant po kasi diyan tayo kukuha ng mga vitamina, mineral. Yan. Dito naman po sa insekto, diyan po ang malaking inaambag ng essential amino acids, lalo yung fatty acids. Okay? Fixed ingredients. Isa-isa natin Nagila. Sodium chloride, yan, 0.45% po ang inclusion niya. Sa grams po ay 204.1164.
calcium carbonate 0.90%, corn oil 3.50%, in growth promoter. Ito po yung antibiotic, kaya lang hindi po tayo gumagamit ng antibiotic kasi masama po yan sa kalusugan, may hindi magandang side effect yan. Kaya pinalitan po natin yan ng herbs and spices. Ano po ba itong sodium chloride? Ito po yung asin, salt, table salt yung ginagamit natin sa pagluluto. Huwag niyo pong makakalimutang hindi isama sa inclusion yan. Napaka halaga po ng trabaho niyan o role niyan sa feeds o sa manok. Okay? Calcium carbonate, ito po yung lime. Pwede kayong gumamit ng lime o yung oyster shells. Talaba. Yan, i-grind nyo lang po yung shells no ng pinong-pino. Ang ganda pong source ng calcium carbonate yan. Corn oil, yan. 3.50. Ito po kasing corn oil ay actually po ganito po kasi yan. Ang feeds po kasi ay dapat may inclusion niya na 1% na linoleic acid. Ito po yung fatty acid. Yung corn oil po, ito pong 3.50 na inclusion ay sapat na po yan para makapag-provide ng 1% na linoleic acid. Okay? Growth promoter, yung mga herbs and spices, may separate video po tayo dyan. Okay? Total in grams, 2,653.5132. Now, i-convert po natin siya sa pounds. Kaya, divide lang po natin siya sa 453.592. Ang isang per gram so kasi ay may ang 1 pound ay may equivalent po yan sa 453.592 grams. Okay? Yan po, 5.85 pounds. Ngayon, ile-less po natin yan sa 100 pounds. Ito po 100 pounds na ito. Ito yung feeds na gagamitin natin. Gagawin natin yung ipo-formulate natin. Bakit natin ile-less itong fixed ingredients na ito na 5.85? Kasi po ang fixed ingredients, kaya siniperate ko siyang kinumpute kasi wala po siyang naibibigay o na ipo-contribute na protina. Kaya po 100 less 5.85, yan, nakitira po ay 94.15 pounds. Yan, ito pong 94.15 pounds, ito po ang dapat na makapag-contribute ng 25% na protina para sa sisiw. Okay? Okay, step 1 tayo. Hintayin muna natin lumiwanag, ma-blurred pa kasi. Sige, proceed na tayo. Yan, find out the average protein of those ingredients. Ito po yung step 1. Aalamin po natin dito yung average protein ng mga sangkap. Yan, di ba mga sangkap natin ay corn na may 9% na protina siya. Yan. Kaya nakapag-contribute po siya ng 0.09 protein. Sa CRM naman, ito yung cassava root meal. Yan. And so on. Rice bran. Total protein niya ay 0.3442. Ngayon, dahil average protein po ang hinahanap natin, ganito lang po yan. Yung total protein po na 0.3442, divide po natin sa 4 parts. Ano po yung 4 parts na ito? Yan po yung 1 part ng corn, 1 part ng CRM, at 2 parts ng rice bran. Kaya 4 parts siya. Then, multiply to 100. Bakit multiply natin sa 100? Dahil nga po, i-convert na natin siya sa percent. Yan po, nakakuha tayo ng 8.605% na average protein sa mix A. Yan. Every parts po, equivalent to 25% in the inclusion. Sa inclusion po natin Okay, guard ulit. Proceed na lang tayo. Yan. Step 1B. Ito po yan sa mix B. Yang ganun din po, 1 part of mealworm multiply sa
protein niya na 53%, kaya ayan, 0.53. Yan, 1 part ng Moringa oleifera na may 31.50 na protina, yan, nakapagbigay din siya ng 0.315. Ganun din sa cassava leaf meal, 0.21. Yan, sa Tricantera ng Madrid de Agua, yan, 0.1821. Total protein, 1.2371. Ngayon, kunin natin yung average protein niya. Kaya nang nauna, yan yung average protein niya na 1.2371. Divide natin sa 4 parts, then multiply to 100. Kaya yun, nakuha natin yung 30.9275% na average protein. Yan, gaya ng nauna, every parts is equivalent to 25% in the enclosure. Okay? Step 2. So, step 2 na tayo. Ito na yung tinatawag na person square method, box method. Dito natin, gagamitin natin ito para ma-compute natin ang tamang ratios ng mga ingredients. Yan. Ito lang yan, gumawa ng square box o kahon at ilagay ang nutritional requirement ng 3 starter grades. Ito nga ay 25% sa loob o gitna ng box at ilagay din ang average protein ng mix A at mix B sa kaliwang bahagi ng box. Sa bandang itaas ang mix A at sa bandang ibaba naman ang average protein ng mix B. Sa pamamagitan nito ay makukuha natin ang parts ng mix A at parts ng mix B at ang total parts nito. Ito ang kailangan para sa computation sa susunod na step o sa person square method. Okay, kasi tayo. Ito na po yung person square method. Ito nga yung box. Diba 25% yung hinahanap natin. Lalagay natin yan sa gitna ng box. Yan. Yung mix A na nakuha nating average protein. Yung combination ng corn, CRM at rice bran. Yan po 8.605%. Yan. Sa mix B naman, combination ng mealworm, Moringa oleifera, cassava leaf meal at Madrid de Agua. Yan. 30.9275%. Ngayon, isusubtract lang natin siya from larger to smaller number para makuha natin yung parts ng dalawang ito, parts ng mix A at parts ng mix B. Okay, yan nga. 25 less 8.605%, kaya yun equals to 16.395 parts sa mix B. Sa mix A naman, yan, 30.9275% less 25%, yan, 5.9275 parts sa mix A. Ngayon, itutotal natin yung dalawang ito para makuha natin yung total parts. Ito na po yan, 22.3225 na total parts. Yan. Parts of mix A and mix B obtained by subtracting diagonally. Yan. Smaller from larger. Then get the total parts by adding the parts of mix A and mix B. Okay? Step 3. Yan. Converting parts to percentage. Kung nakuha natin yung parts of mix A, i-convert na natin sa percent. Yan. Ito lang ang formula niya. Parts divided by total parts then multiply to 100. Diba sa mix A, nakakuha tayong parts na 5.9275 at ang total parts naman ay 22.3225. Divide lang natin yon, then multiply to 100. Kaya yan, nakuha natin sa ang ratio ng mix A na 26.56%. Okay? Kung nasa mix B naman, the same. Yan, nakuha natin yung parts din kanina dun sa person square method na 16.395 na parts, then divide to total parts na 22.3225 then multiply to 100. Kaya yan, nakakuha tayo ng 73.44% na ratio. Meaning, yung pong ratios ng mix A, yung corn, cassava root meal, at saka rice bran, silang tatlo po, ang ratios nila ay 26.56%. Sa mix B naman na
yung combination ng mealworm, yung Moringa oleifera, cassava leaf meal, at saka Madre de Agua, yan 73.44 total parts niya, at total percent is 100%. Okay, step 4, yan, converting percentage to pounds. Yung percent na ratio, convert natin sa pounds. Okay, at the balance ratios of components, ito na yun. Diba, ano ba ito 94.15? Ito po yung tira, di ba kanina 100 pounds po yung gagawin nating feeds. Di ba niles natin o binawas natin doon yung fixed ingredients. Kaya yan, 94.15. Dito pa natin kasi kukunin yung 25% na crude protein. Yan. 94.15 pounds multiplied to 26.56%. Ayan. 25.0062 pounds. Yan po ang sa mix A. Kuha po natin yung timbang niya. Ibig sabihin yung sa corn, sa cassava oatmeal, at saka sa rice bran, ang ratios po nila sa pounds ay 25.00624. Yan. Sa mix B naman, yan, 94.15 pounds multiplied to 73.44%. Ito yung ratio in percent kanina, di ba? Kaya yan, nakakuha tayo ng 69.14376 pounds sa mix B. Combination naman ito ng mealworm, Moringa oleifera, cassava leaf meal, at Madre de Agua. Yan, total mix 94.15 pounds. Okay? Step 4A. Yan, tayo natin luminaw muna. Okay, proceed tayo. Yan, calculating the ratios of components and check the contributed protein of those ingredients. Yan, malalaman natin dito kung tama nga ba ang computation natin. Yan, mix A. Yung ratios niya in pounds ay 25.00624 pounds. Yan. Yung corn, 1 part dun, di ba? Sabi ko nga kanina, 1 part is equivalent to 25% sa ratios. Meaning, yung 25% ng 25.00624 pounds ay 6.25156 pounds. Now, multiply natin sa 9%. Ano ba itong 9%? Di ba yung corn, kung babalikan natin doon sa unang sinabi ko, may 9% siyang crude protein. Ayan. Nakapag-contribute po siya ng 0.5626404 na protina sa pounds. Ayan. Sa CRM naman, the same. Ayan. 6.25156 pounds. Multiply natin sa kanyang protina na 6.42%. Yan, nakapag-contribute din siya ng 0.401350152 protein in pounds. Okay, sa rice bran naman, 2 parts po kasi ang rice bran, meaning 50% ang inclusion niya, ang ratios niya. Yan, yung 50% ng 25.00624 ay 12.50312. Multiply natin sa 9.50 na protina niya. Yan, nakapag-contribute po yung rice bran ng 1.1877964 na protein. Lahat po ito in pounds pa. Yan. Total in pounds, 2.151786952. Okay? Step 4B tayo sa next B. Yan. Bakit malabo ang aking presentation? Okay, wait natin. Luminaw. Okay, ito sa mix B. Ang ratios nyo, inclusion niya ay 69.14376 pounds. Now, sa mealworm, dahil 1 part din yung inclusion niya, which is equivalent to 25%. Ang 25% ng 69.14376 ay ito, 17.28594 pounds. Multiply natin sa kanyang protein na 53%.
ibig sabihin makapagbigay po siya o yung mealworm ng napakataas na ambag ng protina. Ito 9.161, 5482 pounds na protein. MO o Moringa oleifera, the same 25%, which is 17.28594 pounds. Multiply natin sa kanyang protein na 31.50%. Yan, nakapagbigay din siya ng 5.44, 5711 protein in pounds. Sa cassava leaf meal naman, the same din, 25%. Yan, 17.28594 pounds. Multiply sa kanyang protein na 21%. Yan po ang naibigay niya rin, and so on. Madre de Agua, total, yan, 21.3844,363.74 pounds. Ito po ang na-contribute ng apat na ito, yung mealworm, Moringa oleifera, cassava leaf meal, at Madre de Agua. Ito po, 21.3844,363.74 pounds na protein. Ngayon, i-add natin yung mix A and mix B. Yan. Convert pounds protein to percentage. Ito na yan. Yan, lumabo ulit. Yan. Yung mix A, yan. Ito na akong contribute nila, ha. 2.151786952 pounds protein. Mix B naman is 21.38443637 pounds protein. Add natin po ang dalawang yan. Kaya ito, total protein niya ay 23.53622326 pounds na protina. Ngayon, ano bang hinahanap natin? Diba 25% na protein para sa ating mga sisiw, yung pang set to 7 days na sisiw. Okay, ganito lang po yan. Yan. Yung total protein niya na 23.53622326 pounds, divide natin sa 94.15 po yung feeds o pinoformulate natin feeds. Actually, 100 pounds po yan. Kaya nga lang, yung fixed ingredients di ko isinama dyan kasi sabi ko nga kanina, wala yung nagko-contribute na protein na yon. Iba po ang role nun. Pero mahalaga din po yun. Hindi pwedeng wala yun. Then multiply to 100. Kasi i-convert na natin siya sa percent. Yan po. 24.998644% na protein. Yan. Pag round off natin yan is 25%. Okay? Ang dali lang, di ba? Ngayon, kung medyo nabilisan po kayo doon sa aking presentation, slides naman po ito. Ngayon, kung gusto nyo pong kumuha o magkaroon ng copy ng slides na ito, i-message nyo lang po ako sa aking mag-message lang kayo kung saan naka-upload ito sa aking YouTube. Bibigyan ko po kayo ng kopya nito para mas madali nyong masundan. Pero ulit-ulitin nyo lang kung panoorin ito, masusundan nyo po ito. Pag hindi po natin ito na i-compute ng maayos, hindi po natin makikita o malalaman o mahahanap yung 25% na crude protein na kailangan ng ating mga sisiw. Kasi kung tsatsambahin natin ang mixing niya, yung paghahalo-halo ng ingredients sa ating gagamitin, ay pwedeng kulang siya, pwedeng 20% lang siya, o pwedeng sumobra siya na hindi dapat. Okay? Kaya ulit-ulitin nyo lang po ito para ma-master nyo. Okay? End of presentation. May question po, i-post nyo lang po sa aking YouTube channel para masagot natin. Okay? Thank you. Maraming salamat po muli sa pagsama sa akin. Manatili pong nakasubscribe at pakikwento na rin po sa iba kung gusto nyo lang matuto kung paano mag-formulate ng isang bisa o high quality feeds na ikaw mismo ang gagawa. Ang ingredients niyan ay pwedeng nasa paligid mo lamang. Pwede mong itanim at pwedeng hanapin na napakadaling hanapin. Okay, thank you, and God bless you all.